natalakay natin nung nakaraan na napakahalaga talaga na pagbasahin ng Biblia. Pag-aralan ito may kasama ng mga sinanay o alam yung katotohanan na nasa Biblia, kaya sinanay sila para ituro din ito. At yan ang mga saksi ni Jehovah, kaya sila nag-alok sila ng libreng pag-aral para tulungan kayo na makalapit sa Diyos, kita ng pag-aaral sa Biblia sa lugar at oras na gusto ninyo. At nalaman niya, sinabi ko rin na hindi kayo obligado na maging saksi ni Jehovah. Hindi kayo pilito maging saksi, gusto na lang pagpapasaya. Kahit gusto nyo pa, kung hindi naman kayo nakatugon doon sa kahilingan ng Diyos, ay hindi rin pwede. Sa amin nga, may umabot ng 20 years, hindi na bautismo kami. Dahil hindi sinusunod kung ano ang sinasabi ng Biblia. Ngayon, dito sa Josue, may matutunan tayo sa sinabi ng Diyos kay Josue. Si Josue, ito yung pumalit kay Moises nung mamatay si Moises para pangunahan ang Israel patungo sa lupang pangako. Sinabi ng Diyos kay Josue ang ganito, na makikinabang din tayo. Ang sabi niya, Josue 1:8, ang aklat na ito ng kautusan ay dapat maging bukang bibig mo, dapat mo itong basahin ng pabulong araw at gabi. Masunod mong mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Sa gayon ay magtatagumpay ka at magiging marunong ka sa mga gagawin mo. So kung bakit pinababasa ito ng Diyos kay Josue, para masunod mong mabuti ang ilan, hindi ilan, lahat ng nakasulat dito. Kaya tayo rin na kinabang kapag nagbabasa tayo ng Biblia, tinitiyak dito, magtatagumpay tayo kapag isa sa buhay, kakapit natin ito at magiging marunong tayo sa mga gagawin natin. Kasi nasusunod sa base sa prinsipyo ng Biblia ang ating mga pagpapasya. At mahalaga ayon sa unang Samuel 15:22, ano ang nagpapasaya sa puso ng Diyos na Jehovah, ang ating makalangit na Ama? Sabi diyan, ang pagsunod. Kaya kapag may natutuhan tayo, sundin natin ito. Huwag natin pipiliin yung susundin. Kahit mahirap sa atin, halimbawa, nalaman mo, kinasusuklam ng Diyos ang pakikiapid, mangangalo niya. Mahulugan yan, yung pagsasama na hindi kasal. Hindi, sikapin mo na makasal kayo para maging matatag ang pamilya nyo at magkakaroon ng katatagan din ang kalagayan ng mga anak. Kasi karaniwan na, kapag hindi kasal ay madaling maghiwalay. Pag hindi na nagkakasundo, hindi ay magkasundo, ay hiwalayan na. Sino napiktuhan? Yung mga anak. Mahal ng Diyos mga anak. Kaya kung ano yung hinihiling ng Diyos, sundin agad. Sa ganon ay naipapakita na mahal natin ang Diyos kasi sinusunod natin siya. Di ba? Napakaganda. So mahalagang pag-aralan ng Biblia, sundin at kapit ito, sundin sa buhay. At gaya na pinakikita ng Gawa 8:26-31 na hindi sapat yung basahin lang mag-isa, kundi makipag-aral sa mga tao na sinanay ng Diyos. At ako nagre-recommend talaga ako sa mga saksi ni Jehovah. Kami na mga saksi ni Jehovah ay sinanay kung paano magturo na ginagamit ang Biblia. At may mga publikasyon pa na ginamit. May publikasyon gaya ng Masayang Buhay Magpakailanman na may mga video pa. Matuto ka, madali mong maunawaan at madaling maipakit sa iyong buhay. So yan yung nagagawa. So makipag-aral kayo sa mga saksi ni Jehovah. Dumalo din kayo sa mga pagpupulong ng mga saksi ni Jehovah sa Kingdom Hall. Libre yun. Walang bayad yun. Ang Diyos mayaman, hindi siya naghihirap, hindi siya nangihingi. Walang koleksyon doon, walang bayad ang pagdalo. Makinig ka, libre. Bibigyan ka pang libreng aklat, libreng Bible, libreng publikasyon na ginagamit doon. Lahat libre. Saan ka pa nakakita niyan? Sa mga saksi ni Jehovah, walang ikapo. Wala lang mga libita na dahilan kung bakit mayroong ikapo kasi sila ang nangangasiwa sa templong napakalaki, napakalawak. So yung bahagi ng tribo ni Levi na walang ibinigay na mana ng
lupain. Yun ang purpose ng ikapo. So habang silang naglilingkod sa Diyos, ayun. Pero wala nang limita ngayon. Saan na pupunta kapag ang 10% ay hinihingi ng mga leader ng reliyon? Sa bulsa nila. At iilan lang sila. Di sobra-sobra na yun. Kung napakaraming membro, hinga ng 10%, napakalaki na noon. No? Kaya ipinakikita niyan, maraming yumayaman ng mga leader ng reliyon dahil yan. Pero sa mga saksi ng Jehovah, hindi. Pero bagaman sa amin ay walang ikapo, walang koleksyon, pero may donasyon. Gaya na sa panahon ng mga sa templo ng Diyos, mayroon talagang donation box. Hindi ikapo yun. Kasi personal mong ihulog doon kung ano yung gusto mo. Kasi ang ikapo noon, mga hayop, mga ibon, kambing, toro, tupa, kung hindi kaya, bato-bato. Andyan yung mga inaning, sebada, trigo, ikapo noon. Yun yung tinukoy doon. Walang pera noon sa ikapo. Kaya ganun din siya ngayon. Wala ding pera na binabanggit. Sa ngayon, gaya ng ikalawang Korinto 9:7, ang pagbibigay ngayon ay mula sa puso. Kaya donation box lang. Kami may donation din box kami sa mga kingdom hall namin. Donation box. Pero ikaw ang pupunta doon. Bahala ka na, mag-usap kayo ng Diyos kung magkano kayo ibigay mo. Piso? Okay lang yun. Sa Diyos naman. Ang tinitingnan niya yung mula sa puso natin. Kung yan lang makakayahan natin. Kung wala talagang ibibigay, wala din naman. Mahalaga ay dumalo sa pagpupulong at makikinabang sa mga pagtuturo ng Diyos mula sa Biblia. Kasi sa kongregasyon, yung mga pulong, pinupuri ang Diyos at tinuturo din ng malinaw sa simpleng paraan ang mga turo ng Diyos na nasa Biblia. Kaya in-encourage namin kayo na dumalo sa mga pagpupulong. Libre siya, walang ikapo, walang koleksyon, dahil ang Diyos ay hindi naghihirap. Mayaman ang Diyos, siya ang may-ari ng langit at lupa at ng mga diamante, ginto. Sabi ng Biblia, ng mga bundok na pinanggagalingan ng mga yan. So lahat ng ito, galing sa Diyos yan. So walang mayaman ang Diyos, hindi siya naghihirap. Hindi sinasabi dito, ay para sa Diyos to. No? Love offering para sa Diyos. Hindi ganon. No? Walang koneksyon. Kasi kapag ikay tutukan na ng paghihingi, parang hindi ka nakakatanggi, hindi nabukal sa puso. Ay, nagkakahiyaan na eh. So nagkapagbibigay ka. So sa mga saksi ni Jehovah, walang koleksyon, walang sobre, walang anuman. May donation box, pupunta. So mahalaga yan ang impormasyon yan sapagkat gusto ng Diyos na matuto ka talaga. Patuloy mo ang pagkawasan ng Biblia, makipag-aral sa mga saksi ni Jehovah, again din sa pagdalo sa mga pagpupulong, makikinabang ka, matututo ka, at malaman mo na kung paano sambahin ng Diyos para ang gusto niya. Kapag ganon, di ba ang saya mo? Kasi nalaman mo kung ano yung kahilingan ng Diyos, masaya ka dahil nagagawa mo ng tama kung ano ang gusto niya. At siyempre pa, kapag tayo nasa ganyang kalagayan, dapat natin gawin kapag alam mo na. Di bahagi din sa iba. Ang pagbahagi, bagaman ito ay sa mga nasa kalagayan na magbahay-bahay, kwalipikado, pag hindi ka pa baptized, pwede mo i-share sa mga kamag-anak, mga natutuhan mo, mga kaibigan, mga natutuhan mo, yung mga napakinggan mo dito, pwede mo i-share, parinig mo, no? Maganda yun para matuto, ma-encourage din sila. Kung ganyan ang ginagawa ng isa, ay maganda, masaya ang Diyos kasi sabi ay ihayag ang mabuting balita o ibahagi ang mensahe ng Diyos. Yung mga natutuhan natin ay ibabahagi din sa iba. So, nagdudulot niyan ng kasiyahan, di ba? Kapag isang tao nagugutom, tapos binigyan ng tinapay o pagkain, tapos masaya siya. Gayon lang pagpasalamat niya sa iyo. Ang personal mo na dama, masaya ka rin, di ba? Kasi nakatulong ka sa iba at napapasaya mo siya. Ganon din sa mga ating ibinabahagi. Napapasaya natin ang mga tao, nabigyan natin sila ng tulong spiritual at higit sa lahat, napapasaya natin ang Diyos na Jehovah.